Meron ulit tayo ditong Hikvision DVR. Ayan. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-reset ng Hikvision DVR. Okay? So, marami kasing ways para ma-reset ang DVR ni Hikvision. Okay? So, kung napansin nyo, napapasok ko ito. Nakaka-access ako sa loob ng settings. Pero ang totoo, hindi ko talaga alam yung password nito. Kasi kung titingnan nyo rito, logout ko siya. Okay? Yes. So, pag nilogout mo to, hihingi na siya ng pattern. Okay? Tapos, pag nag-switch user ka dito, ganito. Ayan. Kita nyo? Ayan. So, hindi ko talaga alam yung password nitong recorder na to. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ma-reset. So, sa pag-reset ng Hikvision DVR, meron siyang 4 ways. 4 ways para ma-reset to. Yung una, kung nakita nyo yan, verify by, reserve email, verify by GUID niya, then verify by security question. Okay? So, sabi ko kanina 4. Kasi meron pang pang-apat. Okay? So, yung pang-apat, madali lang yun. So, yung papakita kong tutorial ngayon, itong verify by GUID ng DVR, tsaka yung isa, yung pang-apat. Okay, kung napansin nyo, hindi ko alam yung password nito. Yan. So, susubukan natin siyang i-reset. Okay? Ayan. So, ang kagandahan lang kasi, kahit hindi ko alam yung password nito, hindi maalala ng client ko yung password na nilagay niya. Ayan. Hindi niya maalala. Ang naalala niya yung pattern. Ano nga bang reason kung bakit, 'di ba? Yung second tawag dito. Yung second password niya is yung pattern, alam ng client. So yun yung sinabi niya sa akin. So kaya ako napasok kanina dahil sa pattern. Okay, ayan oh. Kita nyo? So kung lalagout ako, makapasok ako. Kung ilalagay ko yung makapasok ako. Pero then again, wala pa rin yung password. So, anong reason kung bakit kailangan mo nito ng password? So, kasi yung password na yan, yung admin password na yan, kailangan niya sa features ng DVR. Unang-una, para makapag-unbind. Kung napansin nyo, ito, para makapag-unbind, kailangan mo ng password. Ikalawa, kung kailangan mo mag-format ng hard drive. So, kailangan mo yung password. Okay? So, kung mag-initialize ka rito, ayan o. Kailangan mo ng password. Ikalawa, kung mag-change ka nga ng password ni recorder, siyempre, di ba? Kung kailangan mo mag-change ng password, modify ka, di mo nga alam yung password, yan, alam na ng pattern. So, kailangan mong palitan. So, yun yung isa sa mga reason. So, paano nga ba? Logout ulit tayo. Kung alam mo yung pattern, alam mo tong pattern na to, hindi mo naman alam yung password, madali lang yun. Yan ang pinaka-basic. Kayang-kaya mo yun. Okay, so balik tayo. So kung alam mo yung pattern, input mo na yung pattern. Input mo na yung pattern, ilagay mo na. Okay? Ilagay mo na kung alam mo yung pattern. Ikalawa, pag nakapasok ka na sa loob, punta ka rito sa maintenance. I-reset natin siya nang hindi nila alam. Punta ka rito sa maintenance. Kita mo to? Ayan, maintenance icon. So pakita ko lang, naka-live view pa rin yan ha. Live view pa rin yan. So naka-live view pa rin siya. Ang model, pakita muna natin yung model. Model ulit tayo. Ano model nito? Yan. 7204 HGHIK1. Okay? So, kung alam mo yung kung na-input mo na, punta ka rito sa maintenance. Kung nalagay mo na yung pattern, maintenance ka. Punta ka rito sa maintenance. Okay? Pagdating mo sa maintenance, punta ka rito sa default. Kita mo yan? Ito, default. Okay? So, punta ka lang sa default. Yun. Hindi ka magpa-factory reset. Hindi ka rin magre-restore default. Kita mo? Hindi ka magpa-factory reset. Hindi ka rin magre-restore default. Okay? Restore to inactive. I-click mo tong restore to inactive. Bakit restore to inactive? Bakit restore to inactive? Ang gagawin lang ng restore to inactive, i-reset niya yung DVR, yung password lang. So, hindi niya papakialaman yung settings na sinet mo. Yung hard drive, hindi niya i-format.
yung mga settings ng camera, dito sa pakita ko, may mga settings kasi ng camera lalo dito sa display. Ayan, no? So, ito, kung paano mo sinat yan, ganito sa mga image, hindi niya papakialaman yan. Pati ito, pati camera parameters, hindi niya rin papakialaman. Sa privacy mask, hindi niya rin papakialaman yan. Yung mga, kung ano yung settings na i-input mo dyan, pati dito sa video parameters, sa recording, yan, hindi papakialaman ng DVR. Ang papakialaman lang niya, gagawin niyang inactive yung recorder mo para mapalitan mo ng bagong password. Okay? So, paano yun? Subukan natin. Papakita ko sa inyo. Restore to inactive. Yeah. Yes. So, teka, pakita ko muna. Ito. Log out ulit tayo. So, ito, napapasok ko. Pagdating dito, hindi. Okay? So, kahit anong input natin, yan. Ito, pasok tayo. Ayan. Okay? So, balik tayo doon. Maintenance. Default. Restore to inactive. Yan. Right. Yan, para makita nyo kung paano. Tayin lang natin siya hanggang sa matapos. Okay. So, yan. Uy, baka naman. At the end of the video, kung nagustuhan mo naman yung video, baka naman, pwede mong pa-hit yung like button dyan. Okay? Kung sakasakali lang, kung nagustuhan mo naman yung video na to, baka pwede naman, pa-hit naman yung like button. Okay? So, kung may mga question din kayo regarding sa mga tutorials, o kung anong concerns para sa mga CCTV system nyo, comment nyo lang dyan sa ibaba. Okay? Comment lang kayo sa ibaba, babasahin ko yan at sasagutin ko. Kung hanggat kaya kong sagutin, hanggat kaya kong tulungan, then go, sige. Okay? So, kung may problema rin kayo sa CCTV system nyo, pwede rin namin puntahan yan para i-check. Para makapagbigay kami ng recommendation sa inyo kung anong gagawin, kung kailangan na bang palitan, kung kayang i-repair, hanggat kaya i-repair, i-repair natin. Okay? Para less gastos. Okay? So, baka naman, like button, and kung gusto mo na rin, kung interesado ka sa mga ganitong video, pagkagaya ko rin, mahilig ka sa mga ganito, hit mo na yung subscribe button para maging updated ka sa mga videos na ilalabas natin. Okay, so yun. Input lang natin to. Gawin natin to English. Tapos, apply. Then, low muna tayo. Yun, kung napansin nyo, yan. Maglalagay na tayo ngayon ng bagong password. Kita nyo? Okay, so input tayo ngayon ng bagong password. So, set natin to. Admin 123. Okay, gawin natin dito. Mali. Lagay na natin. Gagawin na lang natin default para mabilis matandaan nung client. Okay. 1, 2, 3. So, reserve email. Importante ito. Dapat makapag-set kayo nito. Okay. So, ganun din dito sa ibaba. Create channel. Lagyan nyo rin to. Admin 123. Parehas ba? Okay. Tanggalin muna natin to. Dito muna tayo sa dalawa. Okay. Okay. Activated. Diba? Napalitan siya ng password. So, lalagyan lang natin to. Cancel. Cancel ko muna to. Ito yung ikalawa. Yan. Kung napansin nyo, ito. Web. Kung napansin nyo, ito GUID. GUID o ano mabasa nila dyan, hindi ko alam. Yan. So, kailangan mo mag-export nyan. For what reason? Okay? For what reason? Kailangan mag-export yan. Kasi, kailangan yan para ma-reset mo yung recorder. Okay?
Sa case na yon, kung hindi mo na alam yung pattern, pati yung admin password, ito yung magagamit mo para makapag-reset. So, kailangan mo mag-export niyan. Okay? So, kailangan mo ng file na yan, kailangan mo i-export yan. Tapos, pag magre-reset ka, ilalagay mo lang dun. Ilalagay mo lang yung USB. So, using USB yan ito USB. Ilalagay mo lang yung USB, then mare-reset na. May mga certain clicks lang para ma-command, then mare-reset na yung DVR. Okay, so saan nilalagay yun? Ito, naglagay ako ng USB kanina. Ito, kung napansin nyo. Ito yung USB. Yan. So, tanggalin ko muna itong network. Yan. Sa ilalim ng network. Pati USB ko, Hikvision din. Okay, so yan. Mali. Teka lang. Naku, di ako nakapag-reset. Exit muna tayo. Napindot ko. Wait. Exit. So, kailangan natin i-backup yun. Backup muna natin. User. Modify. Export. Ayan. I-export natin siya. Kasi dun sa set na, kailangan natin yan para makapag-reset Papakita ko sa inyo kung paano ma-reset yan. Export lang natin. Export succeeded. Back. Okay? So, ganun lang kadali. Ngayon, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ma-reset yung recorder gamit yung file na in-export natin. Okay, sa DVR GUID niya, na-export natin using USB. Ito, na-export natin siya rito. Ipakita ko sa inyo kung paano siya ma-reset gamit yun. Kaya importante yun sa mga nagsisetup dyan. So, sa mga sinesetup nyo na recorder, lalo kung Hikvision Hikvision po yung DVR natin. So, kailangan nyo i-export yun. Okay, para magamit nyo pang reset. So, tignan nyo. Yeah. So, hindi tayo nakapag-set kanina ng pattern. Okay, so ayan, login, hindi natin alam. So, forgot password lang natin to. Dapat nakasaksak sa likod yung flash drive na nandyan yung kung saan natin na-export yung file kanina. Okay, so forgot lang natin to. Then, verify by GUID. Okay, GUID. Okay, so ayan. So, kung napansin nyo, ayan i-detect nya. Okay, nakita nyo? I-detect niya. Ito yung GUID ID ng na-export natin. So, kiklik natin yan. Then, kita nyo. Import. Pang-reset ng password. Import. Okay? So, ayan. Mare-reset na siya. Ganun lang yung kasimple. Ayan. Mag-reset ulit tayo ng bagong password ngayon. Okay? So, ayan. Back. Kita nyo? Set na natin to. Lagyan natin admin 123. Okay, so yan, okay na. So then check nyo ulit to, kasi every time na magpapalit kayo ng password, kailangan nyo ring i-export to para next time na malimutan nyo ulit yung password, may magagamit ulit kayo. Okay, export lang natin ulit. Pag nakapag-set na kayo nito, check nyo lang kung tama yung mga nilagay nyo. Para sure kayo na tama yung password na nilagay nyo. Export lang ulit natin. Export lang. The password is reset. Okay, so export ulit tayo. Ito, wala na to. So export lang ulit. Okay, export succeeded. O, back na natin. Okay, so try natin admin 1, 2, 3. Patayaw. Yun, pumasok na. Set unlock pattern. Okay, so set unlock pattern. Yan, nakapasok na tayo. Okay, so ganun lang kadali.
As long as na alam mo yung ginagawa mo. Okay, so salamat sa panonood. So click mo naman yung like button dyan. Baka naman nagustuhan mo tong tutorial na to. Click naman ang like button and comment ka na rin for any questions concerned regarding sa mga ganitong tutorial. Kung yung CCTV system mo may problema, comment mo lang. At kung gusto mo naman magpa-check up, magpa-service, pwede rin naman. Comment ka lang dyan at magre-reply kami sa inyo. Okay? So that's all for today. Thank you.